Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa araw ng March 10, 2026. Sa pagbubukas ng mga mata mo sa umaga ng March 10, mararamdaman mo ang isang napakalakas na udyok na ayusin ang bawat maliit na detalye ng iyong buhay upang maging perpekto ang daloy ng iyong mga gawain sa buong maghapon. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang talas ng isip at katuwiran na magagamit mo upang himayin ang bawat impormasyon na darating sa iyong harapan. Kaya naman ang bawat desisyon na gagawin mo ay magtataglay ng mataas na kalidad at dangal. Huwag kang mag-atubiling gamitin ang iyong kakayahan sa pagsusuri dahil ang kislap ng iyong galing ay sadyang kailangan upang mapanatili ang kaayusan sa gitna ng anumang kaguluhan na maaaring idulot ng mga taong hindi kasing organisado mo sa bawat sandali. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon kung saan ang iyong husay sa pagpapanatili ng disiplina at ang iyong mabusising paraan ng paggawa ay lubos na kikilalanin ng iyong mga nakatataas at kasamahan. Mapapansin nila ang iyong dedikasyon sa pagtapos ng mga obligasyon ng may katumpakan at walang anumang pagkakamali. Kaya asahan ang isang positibong balita tungkol sa isang bagong proyekto o responsibilidad na magbibigay sa iyo ng pagkakataong ipakita ang iyong galing sa sining ng pamamahala. Huwag kang mag-alinlangan na ibahagi ang iyong mga praktikal na solusyon dahil ang iyong talino sa paghahanap ng mga paraan upang mapabilis ang trabaho nang hindi isinasakripisyo ang kalidad ay sadyang kailangan sa inyong pangkat sa bawat oras. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang budget upang masiguro na ang bawat bahagi ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng tunay na seguridad sa hinaharap. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang investment na may kinalaman sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon, o mga proyektong nangangailangan ng mabusising pagpaplano. Ngunit kailangan mong basahin ng maigi ang bawat detalye bago mo ibigay ang iyong buong tiwala. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang paglalaan ng sapat na halaga para sa iyong mga pangarap na nangangailangan ng matatag na pundasyon ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagaanan sa loob ng iyong puso at katiyakan na ang iyong yaman ay nasa isang matatag na kalagayan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan para sa Virgo ay nasa isang yugto ng malalim na pag-unawa at paglilingkod kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na puno ng kislap ng katapatan at sapat na respeto sa iyong pagiging mapili sa mga detalye. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng mga praktikal na pabor para sa iyong katuwang o ang pakikipag-usap ng mahinahon tungkol sa inyong mga plano ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama ngayong araw. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong kagalang-galang na aura at ang iyong pagiging marangal sa pakikitungo ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matibay na paninindigan at marunong magpahalaga sa tunay na ganda ng kabutihang loob. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong sistema ng panunaw at sa iyong nervous system na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong matinding pag-aalala sa bawat detalye sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na pahinga at pagkain ng mga pagkaing mayaman sa hibla upang mapangalagaan ang iyong ningning habang tinatapos mo ang iyong mga mabusising obligasyon ng may sapat na katuwiran at lakas sa bawat hakbang. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagbibigay ng disiplina gaya ng pilates o ang simpleng pag-aayos ng iyong paligid upang maging malinis at presko ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatatag sa iyong buong sistema. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapayo at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising pananaw upang maayos ang kanilang sariling mga kalituhan sa buhay at trabaho. May isang kakilala o malapit na kasama na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magiging mas organisado sa pagharap sa isang problema, at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng bagong direksyon. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba nang may sapat na paggalang sa kanilang sariling kakayahan at kalayaan sa bawat desisyong gagawin. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, pag-i-edit, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging mabusisi sa bawat aspeto ng sining na nangangailangan ng katumpakan. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan lamang.
Bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kaganapan at kasiyahan. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning magbigay ng kagaanan at kaayusan sa pakiramdam ng marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang mahusay na individual. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng maliliit na usapin tungkol sa kalinisan o mga gawaing bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magpaliwanag sa paraang madaling intindihin at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pagsasama sa loob ng bahay. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay, at maging isang gabay na laging handang tumulong sa pag-aayos ng anumang aberya. Dahil ang matatag na pundasyon sa loob ng tahanan ang tunay mong sandigan sa bawat hamon na inyong haharapin. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may malalim na karanasan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga gamit sa opisina o bumili ng mga kagamitan na magdadala ng higit na kaayusan sa iyong paligid, gawin ito ngayon, dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa siyensya, nutrisyon, o sa mga paraan ng wastong pamumuhay dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong mapunahin sa iyong sarili at sa ibang tao upang hindi ka makagawa ng pader na maglalayo sa iyo sa mga bagong pagkakataon na maaaring magpabilis sa iyong pag-unlad sa bawat sandali ng iyong pagkilos sa maghapon. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong mataas na pamantayan at ng iyong pagiging mahinahon sa pagtanggap ng pagkakamali ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng lahat. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pakikipagsapalaran. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo sa maghapon. Maging mapagmasid sa mga dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa iyong mga personal na proyekto o mga usaping may kinalaman sa iyong trabaho. At siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema, gaya ng paggawa ng listahan ng mga pasasalamat o pag-aayos ng iyong mga kagamitan sa kalinisan. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam.
Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad at kagalakan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo sa bawat sandali. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 3, 5, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay mapusyaw na berde o abo na sumisimbolo sa kalinisan at katalinuhan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang detalyadong to-do list, ang mabusising paglilinis ng iyong kagamitang pang-elektroniko, o ang paghahanda ng isang masustansyang pagkain upang muling mahanap ang iyong kagalakan at sigla sa buhay.